Okay, gym for the day. First gym for the day check. Um, Alam ko iatid ko sana si call center, kaya lang I remember na sama niya si kanyang girlfriend. Sumakay pa alis, so yeah, madali pa naman ako umalis sa gym. Pero since umalis na ako, pagupit na lang. Meron akong pinagpapagupitan na mura para yung tip ko sa kanya na lang mapupunta, di ba? Kasi may nag-aantay na pala sa akin. Kasi for example, yung 100 dito sa Along Sumulong, wala na akong guhit sa hati. Alam niyo yung guhit sa hati? May bayad yun sa kanya. May bayad. So, pag 100 ng gupit niya, guhit pa sa hati, 110. Tip pa. Di 130 ang mahal. Samantalang dito, 70 lang gupit. 70 nga ba? 60. Basta mura lang gupit niya. Pupuntahan ko ngayon. Electric. Thank you. Mura lang gupit niya. May tip na siya, may sukli pa ako. May guhit pa ako kasi libre yung libre yung gupit, libre yung guhit sa kanya. O di ba? Everybody wins. Dito 'yun sa dito 'yun sa ano ba ang pangalan ng lugar na to? Teka, mali ata yung pinasok ko Dapat pala kumaliwa ako Sipin ko lang ko na. Dito ako sa barangay kakaliwa. Dito 'yun sa Pagray. Yan, Pagray. May isang problema lang. Lumipat na siya. Dati kasi ang ganda niya looban. Hindi naman looban. Medyo papasok siya. Kaya okay lang pumarada. Actually nakabike pa ako yun yung bike ko pa parada ko lang sa tabi ng halaman. Ngayon along the road na siya, kaya tawag nito, patay yung katin ng mata ko. Along the road na siya, kaya tabi tayo, katin ng mata ko. Pala yung binibilan namin ng marang ni teacher. Along the road na siya, kaya naiilang ako sa sa parada ko. Yun lang ang downside dito. Pero gayon pa man, mahusay gumupit, pulido. Hindi commercial, alam niyo yun. Hindi ito kasi sa Along Sumulong, commercial na yung pwesto, commercial pa yung gupit. Commercial meaning ang bilis niyang gumupit. Parang grade 1 lang na, alam niyo yun, pila-pila. Next. Next. Parang nagtutuli lang ng pukpok bao. Hindi pa nangunguya yung dahon ng bayabas, tapos na, di ba? Dito pulido, ganon. Mararamdaman mo yung pulido na pinapantay pa na. It takes the time kasi nga ganun siya So very good siya na barbero. Yan, and yung mga protege niya, may protege siya yan, mura, pulido, parking lang problema. Pero siguro ang ginagawa ko doon, nilalapat ko tong reflector ko doon sa top box ko pagparada ko para kahit papaano may visibility. Yan. Hindi ako naniniwala sa sinasabi sa akin ni Alex na araw na nga magdidilaw ka pa o reflector ka pa. Oo, hindi na lang nakipagtalo. Hindi ako mahilig makipagtalo. Totoo lang, aksaya ka lang ng energy. Walang ka anong bagay makipagtalo ka. He's proven his point. Okay, point taken. Pero that doesn't mean na babaguhin ko yung pananaw ko, di ba? So anyways, ilalagay ko tong reflector ko dito sa top box ko para kahit papano may visibility pa rin. Pagparado ko. Tapos siyempre lilingon-lingon din ako, tatabi ko ng gusto, ganyan, para ma-maximize ko rin yung pagiging libreng guhit. Ganda kaya na libreng guhit, yung may guhit sa hati. At least for the first week pulido yung itsura mo. Ganyan.
And ever since nga nagmo-motor ako, syempre mainit sa ulo to, di ba? Nakakanipis ng bunbunan. Manipis na nga bunbunan ko eh. Sa edad ko na to, tsaka sa lahi namin. Actually, makapal na to. Considering sa lahi namin. Kasi yung chewing ko, nasa 40s pa lang. Bright and shiny na eh. Shine bright and shiny. Pag nagbe-bless kami nung pagpasko, bright and shiny na siya. Ako meron pa natitira. Nag-effort, siyempre kinokontrol, minamanage ko yung stress ko. Hindi ako nagsha-shampoo, hugas lang ng buhok once a week, ganon. Tapos punas lang ng tuwalya, ganyan. Pag naghugas ako ng buhok, ano yon, kuskus, hindi naman kuskus as in kuskus, yung para yung linis na para ka rin nag-shampoo pero walang shampoo. Wala akong tiwala sa mga shampoo, totoo lang. Well, kanya-kanya tayong opinion pero wala akong tiwala. Meron na akong mga tawag nito, experiences yan, lalo yung mga anti-dandruff ganyan. Parang basta yung mga ingredients pa yan na hindi mo ma-pronounce, na hindi mo alam kung saan ang galing, kung mabuti ba talaga yan sa sayo o hindi, etc etc. And napansin ko, simula nung tumigil ako mag-shampoo, tumigil ako maglagas. Kasi yung pag nagsha-shampoo ako, nakakakita ako ng lagas na buhok sa palad ko, ganyan ano. Pag banlaw mo ganyan, pag shampoo ka, nakakita ako. Dati maliit ako, sabi ng ate ko, okay lang yan pag nakakakita ka, kasi nakakalagas tayo ng up to 100 strands a day. Ganun. Tapos pag nagsha-shampoo ako. Pero ngayon talagang zero lagas. Ultimong yung unan ko, yung sapin ng unan ko, bigay niya sa akin from States. Ano siya, yung satin. Madulas. Ibig sabihin, tawag na ito. Teka, tawid lang tayo. Hindi na babanat yung buhok mo. Hindi na sasabunutan yung buhok mo habang pumipihit ka, habang tulog ka. Which is a good thing dahil nakakalagas yun pag nasasabunutan yung buhok mo. Ganon. Anyways, wala tuloy ako. Kasi kung nang bato yun, nang bato na yan. Meron akong special child na kalaro. Kalaro ko ba yun? Kapitbahay lang. Hindi ko naman siya actually hindi masyadong kalaro, yun na lang. Na nakahawak ng tirador for the first time. Sa terminology natin ngayon, pwede natin siya tawaging special, yan na lang. So special siya, may pagka-special siya. May pagka lang, hindi naman super, ganyan, may pagka lang. So nung first time niya nakahawak ng tirador, tinirador ako. Walang-wala akong chance walang-wala akong chance umilag. Kasi una yatot ako, tapos bookish ako nung elementary ako, siguro mga grade 3 ako. Tapos dami kong bit-bit, for some reason bit-bit ko yung araling panlipunan. May bag ako na baunan, may bag ako ng panlibro, may bag ako na bag ko, at may bit-bit ko lahat ng libro. Ba't ko ba bit-bit yun? Basta bit-bit ko yun. Lahat ng lesson, lahat ng subject, pag may libro, bit-bit ko yun. Para pag naghanap yung teacher, buksan ang libro, para yung panlipunan sa pahinang, ganyan. Hindi ako kakamot ng ulo makikibasa sa kaklase ko. Lagi ako may dala sarili ko, ganon. So anyways, so bit-bit ko yung kalibat kanan, may sa balikat, may sa likod. Hindi, walang chance mag-react na umilag dun sa tira. Ang laki ng bato niya. Kung sa bato natin ngayon, sa graba, G1 yung bala niya. Tinawag pa niya ako, sabi niya, Joy! Pong! Sa pusa, di ako nakahinga for isang segundo. Nakita nung mama, yung mayaman namin kapitbahay, nagsalita lang, uy, gago, gumanon lang siya. Halos tumulo ang luha ko, hindi sadya, pero kasi dahil sa masakit, grade 3 ako
Yun, tapos nung naka-recover na ako, lakad, hindi ako nagalit, hindi ako nagmura kasi alam ko naman hindi siya normal eh. O, alam ko naman hindi siya normal. So yun, ganun. Kung tutuluyan, tutuluyan. Kaya yung baliw kanina, nang aakma lang. Eh, kung tinuloy niya na yun, di sana tinuloy niya na, diba? Hindi naman, so yeah. Buti naman na tinigil niya yung pagkakaakma niya. Ay, bagong linis ang gulong. Ano pala ako. Pakintab ako ng gulong. Ito na ba yung barber? The barber shop. Ito na ba yan? Ito na nga. Yan. Whee! Pwede ba sumampa rito? Dito na sasampa. May madaanan pa tao. Dito na nga lang. O, di ba? Sa lubong. Ayan o. Dala kaya ako sa kabila. Kailangan talaga pumarada rito. Ay. Nasa bingit ng